Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Padre Pio, isang pari. Mga kabatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ibagalo mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masagda namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikaw may kakayahan na ito ay magawa, kung mayroon ka ngayon kanyang kailangan, huwag nang sasabihing, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan, na sa iyo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan. Kung hindi ka ginawa ng anumang kasamaan, huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, ni lalakad man sa masama niyang landas. Pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang mga may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Tayo pong lahat. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Tugon, sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat na lumikha. Tugon, sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan.
upang yaong walang salay patawanan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Tugon, Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Tumayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Araw na ito ay pinaalalahanan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng paggamit o pagsasalarawan ng ilawan o ilaw. At ang sinasabi nga na walang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban o kaya naman itatago o ilalagay sa ilalim ng higaan. Kasi ang purpose ng ilaw ay magbigay ng liwanag para tumanglaw, para magkaroon ng may makita ang mga tao, lalong-lalo na kung ang mga tao ay nasa kadiliman, ang kailangan ay liwanag. Narinig na nating sinabi na si Kristo ang ilaw, siya ang liwanag, at ang kanyang mga salita ang ibinibigay sa atin kung kaya tayo rin ay nagsisilbing ilaw o liwanag sa mga taong ating nakakasalamuha. So tayong nakakapakinig sa salita ng Diyos, ang paanyaya at panawagan sa atin o hamon ay magsilbing ilaw o liwanag. Ulitin ko po, kung tayo ay mga ilaw, kailangan nating pairalin kung ano ang ating pong purpose, magbigay ng ilaw. Kapag may ilaw, ito yung nagiging gabay ng mga tao kung saan direksyon siya pupunta. So yung ating pakikinig, palagi ang pagdalo sa misa, nagpapaalala ng ating misyon na maging ilaw o tanglaw sa ating pamilya, sa simbahan, sa labas, o maging sa ating pong lipunan. At tandaan natin, kailangan lang natin talaga ng tama o saktong liwanag. Marami kasi na ang mga tao may malaman lang na kaunting bagay, pakiramdam niya, alam niya na lahat at siya ang makakasagot sa mga problema ng mga tao. Kapag walang ilaw o
o konti ang ilaw at hindi natin ginagamit ito, mawawala sa direksyon ang mga tao. Maaaring may maligaw dahil sa atin. Kung sobra-sobrang ilaw naman, sobra-sobrang liwanag, nakakasilaw yan, nakakabulag din yan, at lalong-lalo din na magkakagulo ang tao. Hindi malalaman kung saang direksyon. So, kawalan ng liwanag o sobrang liwanag, patungo ito sa kapahamakan. Kaya kailangan natin malaman, masuri, sapat ba o kaya naman nasa tama ba ang pagiging liwanag natin. Naintindihan po ba yun? Ibig sabihin, pag may alam ka, halimbawa, may alam ka, kapag ipinaggigiitan mo yung alam mo, dapat sundin at yun dapat ang masusunod, sobrang liwanag ang pakiramdam mo niyan. Yung bang alam mo na kung ano talaga ang dapat na gawin. Di ba pag yung mga self-righteous sa tinatawag natin, o kaya maya't maya may maninita kasi mali yan, ito dapat, baka tayo mismo nabubulagan ng inaakala nating liwanag na dala-dala natin. Kaya lagi natin itong susuriin kung ito ba ay sakto pa, kung ito ba ay ayon pa rin sa mga salita na binitawan ni Jesus na dapat nating sabihin, na dapat nating isabuhay. So suriin natin kung paano ba tayo nakikipag-usap, paano ba tayo nakikisalamuha, paano tayo nakikipamuhay. Noon naman natin yan malalaman kung sobra o kulang tayo sa liwanag. Amen? Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ng liwanag ng Kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos, naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at mga may pusong sawi, naway matagpuan ng liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap na walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa, dahil sa kalupitan ng digmaan, ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kahalayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloom ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Padre Pio sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.